Hi everyone! Welcome again to my channel, and today's video guys ay andito tayo ngayon sa ginawa kong garden dito sa bahay namin. Ayan, kung nakita ninyo, pakapal na siya ng pakapal ngayon guys. Ayan, at ito nga pala, ayan, mga Sempervibum, di ba napakaganda ng kulay, pulang-pula. So ito nga pala siya ay dumami lang siya ng dumami dito kasi yung mother plant kapag namulaklak, nag-goodbye siya pagkatapos mag-bloom. Tapos, nag-iwan siya ng maraming babies. So, ito siya ay mga baby na lang sa mga mother plant. Ayan, di ba napakaganda ng kulay. So, matagal na siya dito. Siguro sobra 4 years na siya dyan. At hindi ko na rin pinalitan ng bagong lupa. Ayan, tapos ito mga sedum. So, tumubo na lang to siya ng kusa dito. At maganda to siya kapag namulaklak. Maganda yung bulaklak niya. Kaya lang lapitin siya ng mga langgam. Pero maganda yung bulaklak niya. Kaya hindi namin siya binubunot dyan. Dito rin, ayan, di ba? Pakalat na lang siya dito. Kumakalat na lang siya ng kusa, guys. At meron din dito. Ayan. So, ibang klase naman to siya ng sedum. Tapos dito rin, meron din dito sa kabila, ayan, di ba? Tumutubo na lang talaga sila ng kusa, guys. Tapos ito naman ay aloe kasi galing siya doon sa ilalim, nilabas ko dito, ayan. Parang nagkaroon siya ng sunburn, pero okay lang din siya. At ito rin sedum din to siya. Di ba? Napakaliit ng dahon ng sedum na to. Tapos dito naman, pinaulanan ko kagabi kasi umulan. Ayan, ito nga pala si Mendoza. Ayan, tumataba na yung dahon niya, guys. So, ito nga pala siya ay parang nakalbo siya tingnan nung winter time. Kasi nagkaroon ng mga frostbite yung dahon niya. Pero, ayan, ito na siya ngayon. Tapos, mayroon din dito iba-ibang klase ng Sempervibum. Ayan, halo-halo siya dito banda. Tapos, dito naman si, Darly Sunshine. So, ito nga pala siya ay wala na. Parang nag-goodbye na talaga siya, pati yung mga stem, guys, kasi hinahayaan ko lang siya dito. So, nasira yung stem niya sa sobrang lamig. So, ito siya, frost hardy siya. Kapag nilagay mo sa gilid ng bahay, okay lang siya. Basta wag lang siyang madirect sa frost. Kasi kapag na-direct siya sa frost, ayan, masisira yung, tangkay niya. So, ito din, ayan. Diba? So, kapag may nahulog dyan, ayan, tumutubo na lang din ng kusa. At meron din ditong Sempervibum, ayan. So, matagal na rin siya dito. Yung mga Sempervibum ko, hindi ko na talaga, niriripat. Hinahayaan ko lang talaga. Tapos, eto sedum din. Tapos, dito naman, ayan, diba, gumaganda na yung bronze ko dito, guys. Kumakapal na yung niya, mga dahon niya. Ayan, dumadami na naman yung dahon niya ngayon. At napakaganda ng kulay. Hindi pa siya masyadong nag-fade. So, pinaulanan ko nga pala sila ngayon kasi sobrang dry. Ayan, basa yung lupa nila. So, ito naman is, mga ghosty. Tapos, yung nasira kong Merine, nilagay ko dyan, tinanim ko dyan para gumanda ulit siya. Tapos, mayroon akong konting mga siningit dyan. Kapag may nakita akong gustong itanim, ayan, sinisingit ko dyan yung iba, yung maliit pa. Tapos, ito nga pala si Ruby Tent. Yan yung ating Ruby Tent. So, napakaliit nito dati. Parang yung nasa likuran, ganyan siya kaliit. Ayan. Napaka-chubby ng dahon at palaki na siya ng palaki. May mga baby na rin siya sa stem na bago. So, ayan yung ating Ruby Tent. At iba yung hitsura ng Ruby Tent. Napaka-green ng dahon niya i-compare dun sa Blue Jelly Beans. Ayan. Tapos, ito nga pala ay Mira. Diba? Dumami na yung Mira. Nag-anak na siya, guys. Isang puno lang to. Tapos, ayan, nag-anak. Tapos, ito nga pala yung head ng aking raindrops. Dito ko tinanim. So, sa ngayon, wala pa siyang baby size stem. Kaya lang, ayan. Mahaba na yung stem niya, guys. Pero maganda na to siya i-head cut ulit para magkaroon siya ng baby size stem. Pero ako, hindi ko na siya i-head cut kasi mayroon na akong na-propagate doon sa mini greenhouse. Ayan, yung ating raindrops. So, yung bump niya medyo nawala tapos mayroon na namang bumalik. Tapos, ito nga pala ay Ronyoni ay medyo lumaki na siya ng konti.
Yan, dahil napakaliit nito nung tinanim ko siya dyan. Tapos, ito naman ay onslow, ganun din. Lumalaki na rin siya dito at bukang-buka yung dahon niya. Yan. So, tanggalin natin yung mga bulaklak. So, tinatanggal ko nga pala yung mga bulaklak at hindi ko na tinatanggalan ng inantay na magkaroon pa sila ng dahon sa flower stalk. So, ito naman ay mga aurora. Yan, 'di ba? Kumakapal na yung aurora ko, guys. Kasi last year ay nag-cuttings ako dito para ilagay doon sa mini greenhouse. So ayan, kumakapal na sila ngayon. Dumadami na ulit yung aurora ko kasi pakunti ng pakunti yung aurora ko, guys. At pagdating din ng summer, pumapangit din sila. Naglagasan din yung mga dahon nila during summertime. So ayan, habang maganda pa yung dahon nila, nagka-cuttings na ako. Tapos, ito naman ay mga Leticia. Diba ang ganda ng kulay ng Leticia? Oh. Mapula pa rin siya, guys. Tapos, ito naman ay Christmas Eve. Tapos, kung may makita kayong mga maliit dyan, katulad nito, ayan, mga bruns. So, mga, yan ng mga bruns, yung dahon, last year na natanggal na mga dahon, dyan ko lang din nilagay. Kaya, ayan, nagtubuan na sila ngayon. Tapos, ito nga pala ay Peach Boy. So, medyo malaki na rin siya ngayon, yung aking Peach Boy dito. Tapos, meron ulit tayo ditong si Apos sa likod. Yan. Pati yung baby ni Apos ay lumalaki na rin. Tapos, meron din tayo ditong Rubitent ulit. Yan. So, medyo malapad yung dahon ni Rubitent i-compare doon kay Blue Jelly Beans. Yan. Tapos, shiny yung dahon ni Rubitent i-compare dun kay Blue Jelly Beans. At mayroong konting farina si Blue Jelly Beans. Ito si Rubitent ay kung nakita ninyo, 'di ba, shiny yung dahon niya. Ayan. 'Di ba? Para silang magkamuka pero si Rubitent ay mas green yung niya, dahon niya i-compare kay Blue Jelly Beans. At ito, yan, meron ako ditong nilagay na sabrim. So katatanim ko lang ng sabrim dito. Tapos, meron din tayo ditong sedum ulit at ito rin, ayan, pinapadami ko rin to kasi kumunti na siya ng kumunti. Galing din siya dito sa bakuran namin. Nilagay ko dyan, tinransfer ko dyan para mas lalo siyang dumami at kumapal. Tapos, ayan, meron ulit tayong mira, diba? Napakabilis niyang dumami, guys. Nagsimula lang siya sa isang halaman. Ayan, dumami na siya ng dumami. So, siguro, na to siya dito. Matagal na siya, guys. Kung nakita ninyo sa mga iba kong video, ayun, makikita ninyo kung anong hitsura niya nung umpisa. Ayan, sa mga fast video ko. At ito naman si Fukiri. Napakaganda ng kulay, diba? Nagpipink-pink yung dulo ng dahon niya. Yan yung aking Fukiri. So, lang ako dyan ng isang halaman. Nagtanim ako dyan ng isang halaman. Ayan, may mga babies na siya. Pero hindi pa ako nagtanggal ng babies dyan. Hindi ko pa pinropagate. Hinayaan ko muna siya. Tapos, ayan, mayroon ulit tayo ditong si Leticia. Tapos, etong isa, hindi ko alam kung ano to. Nakalimutan ko. May pangalan kasi akong tinusok dyan na wala na. Hindi ko na alam kung saan ko. Baka tinanggal ko. Ayan. So, nagkasakit nga pala. Kaya mayroon dyang mga mga nakalagay na babies. At eto naman dito banda, eto nga pala si Dark Vader ko, 'di ba? Palaki na rin siya ng palaki ngayon kasi last year talaga nagtanim ako ng isang puno. So ito siya ay isang puno lang, tapos etong lahat ng to ay mga babies lang galing doon sa puno. Yan, nasira kasi to nung last year ng summer. Nakalbo siya, guys. Lumiit siya ng lumiit. Tapos, ayan, lumaki na naman siya, diba? Napakaganda ng dahon niya, guys. Tapos, meron tayo ditong Marcos ulit. Ayan, nagsimula lang sa isang puno. Ayan, parami sila ng parami. So, isang puno lang yung binili ko dati doon sa Daiso. Ayan, dumadami na siya. Ang bilis niyang dumami. Kasi, yung stem niya, kapag hinedcut mo, yung stem niya, mabilis magkaroon ng bagong babies. Kaya mabilis siyang dumami. Kapag pinropagate mo rin sa dahon, ayan, magkakaroon din siya ng babies. Tapos ito, may pangalan to dito. Tingnan natin kung ano yung pangalan niya. Kasi hindi ko na-remember kung ano yung pangalan nito. Ito, may pangalan to dito. Tingnan natin kung ano yung pangalan niya. Kasi hindi ko na remember kung ano yung pangalan niya. Kasi hindi ko na remember kung ano yung pangalan niya. Kasi hindi ko na remember kung ano yung pangalan niya. Kasi hindi ko na remember kung ano yung pangalan niya. Kasi hindi ko na remember kung ano yung pangalan niya. Kasi hindi ko na remember kung ano yung pangalan niya. Kasi hindi ko na remember kung ano yung pangalan niya. Kasi hindi ko na remember kung ano yung pangalan niya. Kasi hindi ko na remember kung ano yung pangalan niya. Kasi hindi ko na remember kung ano yung pangalan niya. Kasi hindi ko na remember kung ano yung pangalan niya. Kasi hindi ko na remember kung ano yung pangalan niya. Kasi hindi ko na remember kung ano yung pangalan niya. Kasi hindi ko na remember kung ano yung pangalan niya. Kasi hindi ko na remember kung ano yung pangalan niya. Kasi hindi ko na remember kung ano yung pangalan niya. Kasi hindi ko na remember kung ano yung pangalan niya. Kasi hindi ko na remember kung ano yung pangalan niya. Kasi hindi ko na remember kung ano yung pan
So, ito nga pala, wala na siyang pangalan guys. Nabura na yung pangalan niya. So, i-research ko ulit kung ano yung pangalan niya. Yan. Pero maganda to siya guys. Nagiging dilaw to siya kapag sobrang stress. Nandito kasi siya direct sa ground. Kaya ayan, hindi siya nagiging dilaw. Tapos ito nga pala ay mga Myrenae. Yan. Kumakapal na siya ulit ngayon guys. At nagtabaan na yung mga dahon ni Myrenae dito. Tapos yung mga nalaglag na dahon dyan o kasi naipit. Meron na ring babies. Yan, di ba? Maganda yung hitsura ni Myrenae. Yung kulay niya maganda. Ayan yung ating Myrenae. Tapos, meron ako ditong mga... Ito naman is, Polydonis. Yan, may mga Polydonis dito. Itong Polydonis na to ay, dati na to siya dito. Dahon lang siya, nilagay ko dyan. Ayan, tumubo siya ng tumubo. Tapos, tinransfer ko lang siya ng lugar kung saan ko siya gustong ilagay. Tapos, naglagay ako dito ng Mibina. Tapos ito nga pala ay head ng hinedcut ko na madiba. Ito yung head. Tapos yung pinakapuno nito ay nilagay ko doon sa ginawa kong garden sa bukid. Ayan. Tapos yung dahon na nalaglag dito, ayan. Naglagay ako dito ng dahon at wala pang baby. Tapos ayan yung ating ruby tent, 'di ba? Napaka-shiny ng dahon niya, guys, at napakaganda, chubby-chubby. Tapos meron ulit tayo ditong bronze, 'di ba? Kumakapal na ng kumakapal yung bronze ko. Tapos eto naman si Little Beauty. Yan. So pahaba ng pahaba yung stem niya, pero hindi ko na siya kinating, sinayaan ko lang siya kasi yung stem niya nagkakaroon ulit yan ng mga bagong suloy diyan. Ayan, kung nakita ninyo, 'di ba? May mga bagong suloy diyan. So kapag growing season niya, mas mabilis siya magkaroon ng mga bagong suloy sa stem. Kaya hindi ko na lang kinating, sinayaan ko na lang. Ayan. Tapos ito nga pala siya si Harry Watson. Yan. 'Di ba? Maganda na yung hitsura nila dito. So, nung nakaraan, ang ganda ng kulay ng dahon niya. Nagpipink siya, guys. Ngayon ay, ayan, dahil nga pinaulanan ko ng mga ilang beses. Yan, nagigreen na siya ngayon. Ang bilis na niyang lumaki. Tapos, yung nasa likuran, yan naman ay yung mga Supreme. Yan, nagtusok ako ng Supreme dyan. Tapos, eto nga pala yung mga hinedcut ko last year ng mga bandang autumn. Nag-headcut ako dito ng mga Purple Delight. Ayan. Tapos yung mga kinuha ko dito na cuttings ay nilagay ko sa pot. So ngayon napaka-chubby din ng mga dahon ng kinuha ko dito na cuttings. At ayan na yung mga bagong babies. Naglakihan na sila. Tapos yung iba ay bago pa. Ayan, di ba? Napakaganda ng kulay nila dito at napaka-chubby. Tapos meron din tayo ditong isa pang, ayan, isang variety din ng sedum. Tapos meron din tayo ditong Sempervivum, ayan. So ayan yung mga hitsura nila, guys. Medyo kumakapal na rin sila ngayon kasi growing season, ayan. So dito nga pala may tumubo na Marcos, ayan. So siguro yung dahon nalaglag dyan, ayan, nagkaroon ng baby. So ayan yung hitsura nila, guys. Ito nga pala, guys, gusto kong ipakita sa inyo. So kilala nyo ba kung sino to siya? Diba? Ang ganda ng kulay niya, Ayan. Parang may line siya sa dahon. So nag-iba yung hitsura niya. So ito nga pala siya si Pretty in Pink or si Marpin. 'Di ba? Ang ganda ng kulay niya. Tapos yung hitsura niya parang nag-iba. Yan, parang may linya siya sa dahon. Kung nakita ninyo, may mga line diyan sa dahon na pula. Yan, guys. 'Di ba? Ang ganda tingnan niya. So ayan yung aking Pretty in Pink. Mga cuttings yan lahat, guys. Tinusok ko diyan. Tapos eto nga pala ay mga ghost plant. So, hinedcut ko yung ghost plant ko kasi paliit ng paliit yung kanyang mga dahon. So, baka sakaling magkaroon siya ulit ng bagong baby dyan. So, nakalimutan kong kiskisin dyan sa ibabaw yung lupa. Tanggalan ng lupa sa ibabaw, tapos lagyan ng fertilizer, tapos tabunan ng bagong lupa. Ayan, para kapag may baby siya na bago, ayan, kahit pa paano, healthy yung bagong baby niya. So, ayan na yung hitsura, guys. Nakalbo na siya. Konti na lang yung naiwan na head dyan.
So, ayan na yung latest update natin dito sa ginawa kong garden dito sa bahay namin. Ayan. So, yun lang guys. So, thank you so much for watching and please don't forget to subscribe and like to my channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel at i-click nyo na rin ang bell button para ma-update kayo pag nag-upload ako ng bagong video. Thank you so much for watching and see you on my next video. Bye-bye!